Kasaysayan ng bansang Russia, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinag-aaralan na rin niya ang pagkalas ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa Pangulo, hindi niya gusto ang ginagawang panghihimasok ng ilang mga grupo sa ginagawang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga sa bansa. Matatanda ang sinabi ni ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda na nababahala sila sa umunay pagkonsinte ng Administrasyong Duterte sa mga kaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, ang mga ganitong pahayag ang lalo lamang nagpapalakas ng loob sa mga drug trader na ipagpatuloy pa ang kanilang mga masasamang gawain sa bansa. Withdrew from the International Criminal Court. What could be the reason, I really do not know. Maybe to protect what they are doing in Syria, the incessant bombing and the killing of civilians. Yan ang leksyon ng UN. UN is dominated by the US. At saka yung climate change. We were debating that particular issue with the rest of the cabinet for about an hour. Ang akin kasi, there is no sanction for a violation. Kaya si Trump, sabi niya, hindi ako gagastos ng problema ninyo. You want to improve your climate there, above your sky, do it yourself. Bakit kami? So sinabayan niya yung maybe, sabi niya, wala inutil yung international criminal. Nag-withdraw sila sa membership. I might follow. Why? Tayo lang ang lilit ng binumbog ng mga walang hiya. Napatayan, it's by the thousands, bombing children, women. For 5 years now, Aleppo, Mosul, walang pahinga ang mga tao doon sa bombing. And they have come to terms by just saying, it's the will of Allah. Yan ang sinasabi ko. Now you know. Sinadya ako talaga yan. Kumbinsido si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi labag sa 1987 Constitution ang hangad na pagsali ni Pangulong Rodrigo Duterte sa New World Order. Sa press briefing sa 2016 APEC Philippine Media Delegation sa Lima, Peru, sinabi ni Yasay na ang nais na pagkalas ni Pangulong Duterte sa International Criminal Court tulad ng ginawa ni Russian President Vladimir Putin ay alinsunod sa isinusulong niyang independent foreign policy na nakasaad sa ating saligang batas. Ang mahalagaan niya ay mangibabaw ang mga dapat na pagbabago upang makatugon sa hangad na interes ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Git pa ng kalihim na mas mainam na maging matibay ang lahat sa pagbabago sa halip na maging biktima nito. Nauna nang kinilala ni Pangulong Duterte ang pagkalas ni Putin sa ICC dahil ginigipit lamang ng korte ang maliliit na bansa at nagbubulag-bulagan sa krimen ng malalaking bansa. Sa iba pang balita, ikinababahala ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtaas ng bilang ng mga bata at kababaihang inaabuso sanhi ng paggamit ng iligal na droga. Pagbalik ng Pangulo mula sa APEC Summit ay nakatatak na nitong kausapin si Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo tungkol sa usaping ito. May report si Wayhwaya Macalma. Bukod sa dami ng lulong sa iligal na droga, ang isa pa sa ikinababahala ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagtaas ng bilang ng mga batang inaabuso at maging ang mga kababaihan. Dulot ito ng iligal na droga. Ipinakita pa ng Pangulo ang makapal na listahan kung gaano kadami ang mga inaabuso. Anya karamihan pa sa mga inaabuso ng mga bata ay ang mga magulang na wala sa bansa.
para magtrabaho bilang Overseas Filipino Workers o OFW na nagnanais sa gumandang kanilang buhay. Kaya naman sa pagbalik ni Pangulo mula sa APEC Summit ay nais niyang kausapin si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Tagiwalo ukol rito. On the rise, itong child abuse, sexual or battery, and itong crime against women, medyo tumataas. I think we'll have to talk to the DSWD. I might really overlook this thing when I come back. Marami kasi dito yung minors na may patay dito na hinayaan lang sa magpipinsan, and the mother is working in the Middle East. 2-year-old na bata, battered. Dahil ang ilang abusong nagaganap sa bansa ay may kinalaman sa illegal na droga at kanya pang binanggit na bumababa na ang supply rito. And this is really very disturbing for a human being who cannot defend himself to die in a brutal manner through negligence. We'll have to do something about this. Alam mo, marami yan. Yung mga anak nila iniiwan lang sa mga kapatid, pinsan, and they work their ass to death. Pagdating dito, napurnada yung pagod nila, either because the children are not at par with expectations nang kapag makatapos yung iba malulong sa droga. These are the things that we have to balance. Sayang naman yung pagod ng tao nagpapakamatay doon sa Middle East. And I must be really frank with you. They are quite brutal in treating foreigners there. Kamakailan lang ay may ilang naire-report ng mga batang inaabuso, partikular na sa Davao City, at ang ilan pa ay nasaway ito sa kamay ng kanilang mga magulang. Matapos i-anunsyo ni Russian President Vladimir Putin na bibitaw na siya sa International Criminal Court or ICC, sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang departure speech sa Peru na posibleng kumalas na din siya sa ICC. Kung ano ang dahilan ng Pangulo, alamin natin sa report ni RH42, Dennis Antinor Jr. Nagbanta si Pangulong Digong Duterte na kakalas din ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC tulad ng ginawa ng Russia. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang departure speech patungong Peru para dumalo sa APEC Summit. Ayon sa Pangulo, maaaring sundan niya ang ginawa ng Russia na tumalikod sa ICC, ang dumidinig sa mga kasong kriminal na may mga kaugnayan sa digmaan at iba pang international crimes na hindi inaaksyonan ng bansang may sakop dito. Nag-withdraw sila sa membership. I might follow. Why? Tayo lang ang lilit ng binugbog na mga walang hiya. Napatayan, it's by the thousands, bombing children, women. For 5 years now, Aleppo, Mosul, walang pahinga ang mga tao doon sa bombing. And they have come to terms by just saying, it's the will of Allah. Maaga ring binalaan ni Duterte ang APEC leaders na huwag siyang pagkaisahan sa kanilang magiging pulong sa Lima, Peru. Nagbanta si Duterte na makakatikim sa kanya ng lecture ang mga APEC leaders sakaling sitahin siya ng mga ito sa gagawing mga pulong. Sinabi ni Digong na nagpa-practice na siya kung paano bibigyan ng lecture ang mga ito hinggil sa finer points of civilization. Inamin ng Pangulo na ang kanyang bad manners tulad ng pagmumura ay sinasadya niya para makuha ang atensyon ng ibang bansa. If you ask anybody from Davao, hindi naman ako ganun. Pag ako ng leader, kasi hindi sila nakikinig. Everybody was going back and forth every day on the same issue of extrajudicial killing. They didn't listen to me. I tried to explain that hindi amin yan. Meron yung ayaw makinig. Kaya di sinabi ko, yung mga hindot kayo. Kinig sila sa akin.
Sino ito nagmumura? O ako, bakit? See? Kabastusan nila yan, hindi akin. They forced me into it. Ngayon nagmura ako, talagang binastos ko, binaboy ko sila. Maghilo, wala na. Samantala, pinaghihinay-hinay ni Senator Laila de Lima si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang babala na kakalas ang Pilipinas sa International Criminal Court. Pinaalala naman babatas na hindi dapat maging padalos-dalos ang presidente dahil ang pagpo-pull out sa ICC ay nangangailangan ng approval mula sa Senado. Ayon kay Senator de Lima, bilang chief architect ng foreign policy ng bansa, alam niya na matindi ng Pangulo na hindi maaaring basta na lamang kumalas sa mga kahalintulad na international treaty nang walang concurrence mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang tinatawag na Rome Statute ng ICC ay pinirmahan ni dating Pangulong Ninoy Aquino noong February 28, 2011 at ang kasunduan ay niratipikahan ng Senado noong August 2011. Samantala, mapapahiya raw sa publiko ang mga makakaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinatawan ng mga bansa o grupong mag-iimbestiga sa kanyang kampanya kontra droga. At sa gitna nito, nakiisa na rin ang International Criminal Court sa mga nagsasabing nakakabahala na ang mga patayan sa bansa. At yan po ang tinutukan ni Mart Salazar. Labis na ikinababahala ni International Criminal Court Chief Prosecutor Fatou Bensouda ang mga patayan kaugnay ng iligal na droga sa Pilipinas. Kaugnay daw ito ng ulat ng pagkakapatay sa mahigit 3,000 tao sa nakalipas na 3 buwan sa gitna ng kampanya kontra droga. Ang nakababahala pa niya, ang pahayag ng matataas na opisyal ng gobyerno na tila kumukonsinti pa sa ganitong mga pagpatay. Babala ni Prosecutor Bensouda, posibleng makasuhan sa International Criminal Court ang sinumang sangkot sa mga karahasan, kabilang na ang pangungonsinti at pang-iingganyo nito sa anumang paraan. Dahil bahagi raw ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC, may kapangyarihan daw ang ICC na litisin ang mga krimen sa ating bansa, gaya ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Patuloy raw na magbabantay ang ICC sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Sa pahayag na ito ng ICC, tila nakahanap ng kakampi si Senadora Laila de Lima sa pag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killing sa bansa. The ICC can always assume jurisdiction if they find enough or sufficient basis to do so. And once it happens, presidential immunity does not apply. Ang kailangan lang, ani de Lima, patunayang gobyerno ang utak ng halos 4,000 ng napapatay sa kampanya kontra droga. Okay, ayaw nila ng state sponsor, di state inspired. Pareho rin yun eh. Look at all the pronouncements, the bold pronouncements of the president, of his lieutenants like De La Rosa. And then, you know, yung mga reports about policemen themselves doing the killings. Giit ng Malacanang, handa si Pangulong Duterte na harapin ang anumang investigasyon tungkol sa kampanya kontra droga. Hindi rin daw pinahihintulutan ng gobyerno ang mga patayan kontra droga. Marami rin daw sa mga nasawi ay napatay sa legal na police operation na iniimbestigahan ngayon. Sabi rin ni Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose, hindi kinukonsinti ng gobyerno ang extrajudicial killings. Sa pagdalo kagabi ni Pangulong Duterte sa business conference ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, muling inimbitahan ng Pangulo na mag-imbestiga ang mga pumupuna sa kanyang kampanya kontra droga. Pero pagtitiyak ng Pangulo, mapapahiya ang mga kinatawan ng mga ito oras na nakaharap na niya. They cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Ikutin kita. You know, I said, I've been a trial lawyer for it. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Bantayan ninyan, it would be an spectacle. You better watch it all. Maganda yan. Giit ng Pangulo, hindi polisiya ng gobyerno ang pumatay. It was never the thing of the government at the outset, yung patayan. You wrap around plastics all over the body. Why would the police do that? Why would you waste your time? Well, simply shoot him in the head once and that's it.
Well, because that's for a form of torture. We do not do it. I will not also allow it.